taon. 3 mahabang taon ang lumipas mula sa araw na iyon, ang araw kung kailan ang malupit na truck ay kumuha kay Sarah, ang pinakamamahal na asawa ni Ricardo, ilang buwan lamang pagkatapos ng kanilang kasal. Sa kanyang isipan, si Sarah ay mananatiling nagniningning tulad ng isang bulaklak, may ngiting puno ng saya at mga mata na kumikislap sa pag-ibig. Ngunit ngayon, ang lahat ay naging mga alaala ng sakit, mga slow motion na eksena ng isang kaligayahan na naglaho. Si Patricia, ang nagdulot ng aksidente, ay patuloy na malaya mula sa batas. Hindi maunawaan ni Ricardo kung bakit ang katarungan ay napakabulag. Bakit ang taong dapat na nahulog ay hindi siya? Ang sakit ng pagkawala at galit ay nag-aapoy sa kanyang puso, ginawang ibang tao siya, malamig at puno ng plano. At sa muling pagkakataon, ang tadhana ay tila naglaro sa kanya. Si Micaela, ang kapatid na babae ni Patricia, ay nagpakita sa kanyang kumpanya, nag-a-apply para sa isang posisyon bilang empleyado. Tiningnan ni Ricardo ang batang babae, sinubukang hanapin ang pagkakahawig sa kanyang kapatid na nagdulot ng trahedya, ngunit walang silbi. Si Micaela ay may magandang ngiti, puno ng kasiyahan, nakabaligtaran ng Patricia, na kanyang iniisip na isang demonyo na nakasuot ng anyong tao. Sa isang pagkakataon, hindi sinasadyang nabanggit ni Micaela na si Patricia ay nagtatrabaho bilang babysitter. Ang apoy ng galit na matagal nang natutulog ay biglang sumiklab sa puso ni Ricardo. Ito na ang pagkakataon na kanyang hinihintay. Gagawin niyang bayaran ni Patricia ang mga pagkakamali na kanyang ginawa at mararanasan niya ang sakit ng pagkawala na kanyang dinanas. Sa unang araw ni Micaela sa trabaho, nagkunwari si Ricardo na naghahanap siya ng isang masigasig na babysitter para sa kanyang kapatid na si Nona, na paralitiko dahil sa isang aksidente noong bata. Itinanim niya sa isipan ni Micaela na ito ay isang pagkakataon upang makilala ang kanyang boss at patunayan ang kanyang halaga. Si Micaela, na inosente at puno ng sigla, ay agad na tumawag kay Patricia. "Ate Pat, mayroon akong napakagandang pagkakataon para sa iyo. Ang boss ko ay naghahanap ng babysitter para sa kanyang kapatid, mataas ang sahod at maganda ang benepisyo." Ngunit sa kabilang linya, tahasang tumanggi si Patricia. "Micaela, ayaw kong makisangkot sa mga mayayamang iyon. Gusto ko lamang ng tahimik na buhay." Nabigla si Micaela, hindi alam kung paano sasabihin ito sa kanyang boss. Si Ricardo, na may misteryosong ngiti, ay nagmungkahi na dalhin siya ni Micaela sa bahay ni Patricia. "Huwag mag-alala, hayaan mong ako ang makipag-usap sa kanya." Si Patricia, na kamakailan lamang ay natanggal sa trabaho dahil sa isang hindi pagkakaintindihan, at ngayon ay hinaharang ng 2 estranghero, ay labis na pagod at nadidismaya. Nang dalhin siya ni Micaela, nagpakita siya ng hindi pagkagusto. "Bakit kayo nandito? Sinabi ko na sa inyo na wala akong interes." Si Ricardo ay maginoo, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kutsilyo. Nagkunwari siyang nag-aalala nang makita ang sugat sa kamay ni Patricia. "Nasaktan ka ba? Hayaan mong tingnan ko." Malamig na itinulak ni Patricia ang kanyang kamay. "Hindi kailangan. Umalis ka para makuha ko ang band-aid." Lumiko siya, sinusubukang itago ang kanyang pagkabahala. "Sa tingin ko, dapat kang umuwi. Ang pagpunta mo dito nang hindi ka inimbitahan ay hindi naangkop." Hindi nagpatinag si Ricardo. Kinuha niya ang litrato ni Nona, isang magandang batang may malungkot na mga mata. "Pakiusap, tulungan mo ako. Kailangan ng kapatid ko ang isang masigasig na tagapag-alaga tulad mo." Sa hindi sinasadyang pagkakataon, nahawakan ni Ricardo ang kamay ni Patricia. Napasigaw siya, agad na inalis ang kanyang kamay at humarap sa kanyang kapatid. "Micaela, anong ginagawa mo?" Sinamantala ni Ricardo ang pagkakataon upang batikusin ang maliit na kusina ni Patricia. "Sa ganitong kondisyon, paano mo maaalagaan ang kapatid ko? Kung tatanggapin mo ang trabaho, papalitan ko kayo ng isang bagong bahay, mas maluwang at komportable." Tumingin si Patricia sa kanyang kapatid, puno ng kawalang magawa. Alam niyang palaging nangangarap si Micaela ng mas magandang buhay. Ngunit ang presyo ay tila masyadong mataas. Sa hapunan, maingat na tinanong ni Ricardo ang 2 kapatid, hindi tumitigil sa paghimok kay Patricia na magbigay ng sagot. Napakabuti niya, napakaalaga, na nagdulot ng hindi pagkakaunawa kay Patricia.
Matapos umalis si Ricardo, si Patricia ay nakaupo sa tabi ng hapagkainan, nag-isip. Micaela, parang may kakaiba sa lalaking ito. Dapat kang lumayo sa kanya. Kinabukasan, si Micaela ay pinagtangkaan ng isang inditerong katrabaho na nagdulot sa kanya ng pinsala. Si Ricardo ay dumating na parang isang tagapagligtas, nag-alok na ihatid siya pauwi. Si Micaela, nais ipakita ang kanyang lakas sa katrabaho, ay agad na pumayag. Ngunit pagdating nila sa bahay, hinarang sila ng isang grupo ng mga tulisan. Sa kabutihang palad, dahil kay Ricardo, nagawa nilang mapaalis ang mga ito. Si Ricardo ay nagtamo ng bahagyang pinsala. Si Patricia ay nag-aalala habang nilalagyan ng bendahe ang sugat ni Ricardo. Tumingin siya sa kanya, ang mga mata ay puno ng damdamin. Hindi na kayo makakapagpatuloy dito. Lumipat na kayo sa isang mas ligtas na lugar. Hayaan mong tulungan kita sa lahat ng bagay. Sa daan pa uwi, si Ricardo ay ngumiti ng masama. Ang lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano. Unti-unti ay nahuhulog sa bitag si Patricia. Sa mga susunod na araw, patuloy na bumibisita si Ricardo upang hikayatin si Patricia. Ngunit sa halip na makumbinsi, lalo siyang naging mapaghinala. Ilang oras bago yon, sinundan siya ng kanyang dating kasintahan, na nagdulot ng hindi pagkakaintindihan sa asawa nito at nagresulta sa kanyang pagkakawala ng trabaho. Alam ito ni Ricardo, ngunit hindi siya tumulong. Gayunpaman, si Patricia ay patuloy na tumatanggi sa alok ni Ricardo. Ayaw niyang mangutang sa kanya ng kahit ano. Sinabi ni Ricardo na marahil ay pagod na siya at maaari nilang pag-usapan ito sa ibang araw at nag-alok na ihatid siya pauwi. Nang tumayo si Patricia upang umalis, bigla siyang nakaramdam ng sakit sa ulo at muntik nang mawalan ng malay. Agad siyang nahawakan ni Ricardo at mahinahong nagmungkahi na huwag siyang magpuyat, hayaan siyang ihatid siya pauwi. Pagdating sa bahay ni Patricia, maingat na inalagaan siya ni Ricardo, nagluto ng tsaa, at naglagay ng basang tuwalya sa kanyang noo. Pati na rin, sinamantala niya ang pagkakataon upang hawakan ang kanyang kamay at haplusin ang kanyang buhok. Si Patricia ay naguguluhan, sinisikap na itulak siya palayo. Anong ginagawa mo? Huwag kang ganyan. Sa tamang pagkakataon, dumating si Micaela at nasaksihan ang eksenang iyon. Napatigil siya, ang mga mata ay puno ng pagkabigo. Nais niyang umalis, ngunit tinawag siya ng kanyang kapatid. Micaela, nagkakamali ka. Hindi ito katulad ng iniisip mo. Nang makita ni Ricardo na bumalik na si Micaela, siya ay nakaramdam ng kapanatagan at umalis, hindi nakalimutang ipaalala kay Patricia. Huwag kalimutan ang nangyari kanina. Tumingin si Patricia sa mukha ng kanyang kapatid, alam niyang nagkamali ito. Nang umalis si Ricardo, dumating ang may-ari ng bahay upang humingi ng upa. Si Patricia ay umiyak dahil sa kanyang kawalang kakayahan, nawalan ng trabaho at nagdulot ng problema sa kanyang kapatid. Pasensya na, Micaela. Talagang wala akong silbi. Habang sila ay nababalot sa kawalang pag-asa, naisip ni Micaela si Ricardo. Baka pwede tayong humingi ng tulong sa kanya, ate. Sa wakas, inayos ni Ricardo ang paglipat nina Patricia at Micaela sa isang apartment sa kanyang mataas na gusali. Si Micaela ay masayang nag-ikot sa paligid, hindi maitatago ang kanyang kasiyahan. Ate Pat, ang ganda dito. Hindi pa ako nakatira sa ganitong marangyang apartment. Nais sanang bayaran ni Patricia ang upa, ngunit sinabi ni Ricardo na ibibigay niya ang apartment na ito sa kanya sa isang kondisyon na nakasaad sa kontrata. Sa kasalukuyan, ang apartment na ito ay nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Kung makakatulong ka sa kapatid ko na makalakad, ibibigay ko ang bahay na ito sa iyo. Agad na nagmadali si Micaela na hikayatin ang kanyang kapatid na pumayag. Ate Pat, anong hinihintay mo? Ito na ang magandang pagkakataon para matulungan si Nona. Si Patricia ay nagdududa kay Ricardo. Ano ba talaga ang gusto mo? Nagpakita si Ricardo ng pagdadalamhati. Lahat ito ay para sa kapatid ko. Gusto ko lamang na magkaroon siya ng mas magandang buhay. Pagkatapos ay umalis siya, iniwan si Patricia sa kanyang mga pagdududa at pag-aalala. Kinabukasan, sa opisina, nagpakita si Ricardo ng interes sa kalagayan ng dalawang kapatid. Alam niya na si Patricia ay walang trabaho at ginagamit ito upang lapitan siya.
Dumating si Ricardo sa apartment ni na Patricia, may dalang bulaklak at regalo. Si Patricia ay labis na nagulat at nais sanang paalisin siya dahil sa kanyang itsura. Bakit ka nandito? Ayaw ko nang istorbohin ka. Pumasok si Ricardo at tinanong siya kung ano ang kailangan niya. Siguradong hindi ka lang dito para magbigay ng bulaklak, di ba? Tanong ni Patricia, puno ng pangungutya. Sinabi ni Ricardo na labis siyang nag-aalala dahil sa pagkawala ng trabaho ni Patricia at kahapon ay mukhang hindi siya maayos, kaya't hindi siya mapanatag na nag-isa siya. Naramdaman ni Patricia ang emosyon sa mga salitang ito. Nang siya ay tumayo upang umalis, sinubukan ni Patricia na samahan siya ngunit pinigilan siya ni Ricardo. Tandaan mo, hindi ko papayagan ang sinuman na mang-api sa'yo. Pagkatapos ay umalis siya, iniwan si Patricia na may nag-aalab na puso. Tinawag ni Patricia si Ricardo at sinabi na ayaw niyang istorbohin siya muli at tinanong kung totoo bang kailangan niya ng tulong para sa kanyang kapatid. Ayaw kong samantalahin ka. Kung talagang kailangan mo ng tagapag-alaga para sa iyong kapatid, pupunta ako upang makilala siya. Nang marinig ito ni Ricardo, siya ay labis na natuwa at agad siyang niyakap. Pumayag ka na. Alam ko, mabait kang tao. Lahat ng mga pangyayari ay nagaganap ayon sa plano ni Ricardo. Sinamantala niya ang pagkakataon at hinila si Patricia palayo. Sa daan pa uwi, tumawag siya sa kanyang pamilya upang ipaalam na may isang mahalagang bisita na darating. Nang marinig ito ng kanyang ina, siya ay labis na natuwa dahil mula nang mamatay ang kanyang kasintahan, hindi na nagdala si Ricardo ng ibang babae. Alam ni Ricardo na nahihiya si Patricia sa ingay, kaya't umupa siya ng buong sinehan upang manood ng pelikula kasama siya. Niyayakap niya ang dalaga at mumiti, isang ngiti ng isang lobo na natagpuan ang kanyang biktima. Nalaman na si Patricia ay sinundan ng kanyang dating kasintahan, at nang malaman ito ng asawa ng lalaki, siya ay pinagsalitaan at pinagsakluban ng suntok. Nakita ni Ricardo ang lahat, ngunit nanatili lamang siyang nakatayo sa tabi, hindi tumulong. Nais niyang samantalahin si Patricia, kaya't nagpunta siya upang aliwin siya sa kanyang pinakamahihirap na sandali. Pagkatapos, dinala niya siya upang bumili ng bagong damit. Habang si Patricia ay nag-aalinlangan dahil sa presyo ng damit, bigla siyang hinawakan ni Ricardo, pinilipit ang kanyang katawan at pinunit ang etiketa, pagkatapos ay nagpunta na siya upang bayaran ito. Nagulat si Patricia at tumingin kay Ricardo na may ngiting puno ng misteryo. Malapit nang magsimula ang kanyang plano. Sa gabi, kailangan niyang makuha ang kanyang pahintulot na maging tagapag-alaga para sa kanyang kapatid. Nang ihatid niya si Patricia pauwi, ang lahat ay matagal nang naghihintay. Akala nila ay may girlfriend si Ricardo na darating, ngunit hindi nila inasahan na tagapag-alaga lamang para sa kanyang kapatid. Ang lahat ay labis na nadismaya. Ngunit nang makita ang masigasig na pag-aalaga ni Ricardo kay Patricia sa hapagkainan, alam ng kanyang ina na may nangyayari sa kanilang dalawa. Kaya't nagpasya siyang tumulong. Patricia, kailan mo balak simulan ang trabaho? Sinabi ni Ricardo na hindi pa pumapayag si Patricia sa kanya, kaya't dinala niya ito upang makilala ng pamilya. Sa pagkakataong iyon, sinabi ni Nona na agad niyang nagustuhan si Patricia. Kung si Patricia ay darating dito upang magtrabaho, napakasaya nito. Nakita ni Patricia ang mga mata ng lahat na umaasa sa kanya, kaya't wala siyang magawa kundi sumang-ayon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, si Patricia ay patuloy na nakakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na pagkabahala. Hindi niya alam na siya ay pumasok sa isang bitag na naitayo mula sa galit at mga plano. Makakawala ba siya sa bitag na ito, o magiging isang manika sa kamay ni Ricardo, ang lalaking may pusong puno ng puot? Sa ilalim ng panghihikayat ni Ricardo at ng kanyang pamilya, sa wakas ay pumayag si Patricia na pumirma sa kontrata bilang tagapag-alaga para kay Nona. Wala siyang kaalam-alam na ito ay isang nakasisilaw na kontrata, isang one-way ticket papuntang impyerno. Nang siya ay pumirma, tila nagbago si Ricardo, ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng mga plano. Kahit ang kanyang pamilya ay nakaramdam ng kakaibang pagbabago, isang malamig na hangin ang biglang bumalot sa mainit na atmosfera. Sa daan pa uwi, pinigilan ni Ricardo si Patricia sa pader, ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Sobrang pagod ako ngayon, bulong niya, ang boses ay mababa at magaspang.
Ngunit sa pag-isip na araw-araw ay makikita kita, hindi na ako pagod. Si Patricia ay nanginginig, agad na umiiwas sa nag-aalab na mga mata ni Ricardo. Umuwi ka na, sabi niya, sinisikap na panatilihin ang distansya. Masayang sumang-ayon si Ricardo, ngunit bago siya umalis, nag-alok siya na bukas ay personal siyang pupunta upang sunduin siya. Huwag mag-alala, hindi kita pababayaan na mag-isa. Ngunit pagdating sa kanyang silid, nagulat si Patricia nang matuklasan ang isang kakaibang kondisyon sa kontrata. Isang malabong kondisyon na puno ng mga pahiwatig na nagdulot sa kanya ng labis na pagkabahala. Ilang araw ang lumipas, habang masayang nakikipag-usap si Patricia kay Jiro, ang kapatid ni Ricardo, nahuli sila ni Ricardo. Nagalit si Ricardo at biglang hinila si Patricia. Anong ginagawa mo? Sigaw niya, ang mga mata ay tila gustong lamunin siya. Nakikipag-usap lang ako kay Jiro, takot na paliwanag ni Patricia. Hinawakan ni Ricardo ang kanyang kamay, ang boses ay puno ng pagmamay-ari. Akin siya, huwag mong hawakan. Hinila niya si Patricia palayo mula sa bahay, walang pakialam sa kanyang mahina at walang laban na pagtutol. Dapat mong tandaan, nandito ka upang maging tagapag-alaga para sa aking kapatid, hindi upang makipaglandian sa mga lalaki, banta ni Ricardo, ang mga mata ay nag-aalab. Hindi na nakayanan ni Patricia ang lahat, ginamit niya ang lahat ng lakas niya upang sapantahin si Ricardo sa mukha. Nagtaka siya, ngunit biglang sumabog ang galit ni Ricardo. Hinawakan ni Ricardo si Patricia at pinilit siyang halikan ng marahas. Ang lasa ng dugo ay kumalat sa kanyang bibig, si Patricia ay nag-agaw sa kawalang pag-asa. Si Ricardo, na dati ay nakatira sa kanyang sariling apartment, biglang lumipat sa bahay. Ang buong pamilya ay labis na natuwa, lalo na si Nona, ang kanyang kapatid. Bumalik ka ba para sa amin o para sa iba? Tanong ng batang masayahin. Ngumiti si Ricardo nang may pahiwatig, na naging dahilan upang tumingin ang lahat kay Patricia na puno ng kuryosidad. Nagsalita ang kanyang ina, anuman ang dahilan, dapat tayong magpasalamat sa taong iyon. Nang si Jiro ay naghahanda ng magsalita, pinigilan siya ni Ricardo. Kailan ka magkakaroon ng girlfriend? Sinadya niyang ilihis ang usapan na nagdulot sa lahat ng mga asar kay Jiro. Ang magiging girlfriend ng doktor, tiyak na hindi pasyente kundi nurse. Tumingin si Ricardo kay Patricia at siya ay agad na umiwas sa kanyang mga mata. Bigla niyang inihayag, bukas ay lilipat ako pabalik sa aking apartment. Ang masayang atmosfera ay biglang nag-freeze. Noong gabing iyon, si Jiro ay nagpunta kay Ricardo habang siya ay nag-iisa at umiinom ng alak. Hindi mo na kailangang lumipat pa, sabi ni Jiro, ang boses ay puno ng pag-aalala. Alam niyang maaaring mahalin ni Ricardo si Patricia. Galit na itinaboy ni Ricardo ang kanyang sinabi. Sino ang nagsabi sa iyo na mahal ko siya? Binalaan niya si Jiro na huwag lumapit kay Patricia. Hindi siya ang taong maaari mong hawakan. Sa huli ng gabi, dahil hindi makontak ni Patricia si Micaela, nagpasya siyang pumunta sa apartment ng kanyang kapatid. Sa pagkakataong iyon, nakatagpo siya kay Jiro. Nang makita niyang labis na nag-aalala si Patricia, inihatid siya ni Jiro sa kanyang sasakyan upang hanapin si Micaela. Nalaman nilang sina Nona at Micaela ay nasa isang bar. Dahil sa sobrang ingay sa silid, hindi nila narinig ang telepono. Pagdating ni Patricia sa kondominium, hindi pa rin niya natagpuan ang kanyang kapatid, kaya't siya ay nag-alala at umiyak. Si Jiro ay maingat na nagbigay ng aliw, ngunit sa tamang pagkakataon, dumating si Ricardo. Agad siyang tumakbo at itinulak si Jiro, pagkatapos ay nagalit kay Patricia. Napakagaling, nakikipaglandian ka sa aking kapatid mula sa aking bahay, at ngayon ay lumabas ka pa. Maaari bang huwag mong isipin na ganoon sila? Jiro ang tumayo upang ipagtanggol si Patricia. Nauna ako, ginigipit ni Ricardo. Kung nahuli ko kayo ng kaunting pang-oras, baka nagawa na ninyo ang isang bagay na hindi kaaya-aya. Hinila niya si Patricia palayo, hindi alintana ang kanyang pagtutol. Sa daan pa uwi, mabilis na nagmaneho si Ricardo. Si Patricia ay labis na natatakot, tumalon siya mula sa sasakyan. Sinundan siya ni Ricardo, hinila siya pabalik at niyakap ng mahigpit. Ikaw ay akin, sigaw niya, ang kanyang hininga ay mainit na sumasapaw sa kanyang mukha. Pagkatapos, tumawag si Ricardo kay Rocco, ang kanyang matalik na kaibigan. Nasa'yo si Nona, di ba?
Nang marinig ang boses ng kanyang kapatid na babae, si Patricia ay humagulgol at sinisi si Nona kung bakit hindi siya nagbalita, kaya't siya ay nag-alala at naghanap sa kanya buong gabi. Kung may mangyari sa'yo, ano ang gagawin ko? Sa puntong ito, naaalala ni Ricardo ang eksena ng pagkamatay ng kanyang asawa na si Sarah. Ang pakiramdam ng pagkawala ng pinakamamahal na tao ay nagdulot ng pagkasira sa kanyang mundo. Tumingin siya kay Patricia at unti-unting humupa ang kanyang mga mata. Ricardo, tawag ni Patricia sa kanya, hinahatak siya pabalik sa katotohanan. Paano mo nagawang lumabas sa gitna ng gabi kasama ang kapatid ko? Tanong niya. Ipinaliwanag ni Patricia na si Jero ay nais lamang siyang tulungan. Galit na sagot ni Ricardo, huwag mong ulitin iyan sa susunod. Pagkatapos ay hinalikan niya ang kanyang noo, ang boses ay puno ng pagmamayari. Walang sinuman ang dapat humawak sa iyo maliban sa akin. Sinubukan ni Ricardo na makuha ang loob ni Patricia sa lahat ng paraan. Kahit na siya ay maingat sa kanya, sa ilalim ng matinding pag-atake na ito, unti-unti siyang nahulog sa bitag. Simula nang dumating si Patricia sa bahay, nagkaroon ng mga nakakagulat na pagbabago kay Ricardo. Dati siyang nakatira sa isang apartment, ngunit bigla siyang lumipat pabalik sa bahay. Dati siyang abala sa trabaho, ngunit ngayon ay umuwi siya sa tamang oras upang mapasaya si Patricia. Siya rin ay nagluto sa kusina. Alam niyang maingat si Patricia sa kanya, kaya't nagkunwari siyang mahina at binanggit ang kanyang yumaong asawa upang makuha ang simpatsya nito. Nang makita ni Patricia na niyayakap ni Nona ang kanyang kapatid habang nag-aaral maglakad, agad siyang tumakbo upang tumulong. Nang marinig ang pagtanggi ni Patricia, nagbanta siya, gusto mo bang ako ang humawak kay Nona o ikaw? Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, si Ricardo ay puno pa rin ng galit. Sa gabing iyon, umiinom siya ng alak mag-isa, at hindi tumitigil ang kanyang isipan sa mga masayang alaala kasama si Sarah. Pagkatapos, siya ay umuwi sa silid tulugan at nakita si Patricia na mahimbing na natutulog. Tinanong siya kung umiinom siya ng alak, at hinawakan ang kanyang noo, ngunit itinulak siya ni Ricardo. Nahiya si Patricia at nais na umalis, ngunit hinila siya ni Ricardo pabalik at itinulak sa silid tulugan. Ang bango mo, bulong niya, at nagsimula siyang halikan. Nang hihinayang si Patricia, ginamit ang lahat ng lakas upang itulak siya palayo at sinampal siya sa mukha. Nagalit si Ricardo, ngunit nang makita ang mga luha ni Patricia, siya ay huminto. Galit na umalis si Ricardo, patuloy na umiinom ng alak upang patahimikin ang kanyang sarili, at sinisisi ang sarili dahil hindi niya kayang magpakatatag. Pagkatapos ng gabing iyon, sinimula ni Patricia na umiwas kay Ricardo, na nagpalala ng kanyang galit. Sa puntong ito, bumalik si Jero sa bahay. Nang makita ang magandang tagapag-alaga sa bahay, nagkaroon siya ng masamang intensyon. Nang subukan ni Jero na lumapit kay Patricia, hindi niya sinasadyang madulas. Bigla, nahampas siya ng mainit na tubig na bagong luto ni Patricia sa kanyang mukha. Hindi siya nagalit, kundi naghanap ng kapatid na lalaki, sinisisi siya na hindi sinabi na may magandang tagapag-alaga sa bahay. Ang parehong mga kapatid na lalaki na may simpatsya kay Patricia ay labis na nakainis kay Ricardo. Nagpasya siyang hindi na maging maawain sa kanya. Noong araw na yon, sama-samang nagpunta ang pamilya sa pagdiriwang ng sinulog. Napansin ng ina ni Ricardo na hindi maganda ang mukha ni Patricia, kaya't pinakiusapan si Ricardo na dalhin siya upang magpahinga. Tumanggi si Patricia, ngunit sa ilalim ng mga panghihikayat ng lahat, sa wakas ay pumayag din siya. Paglabas ng bahay, nakatagpo sila ng aksidente na nagdulot ng trapiko. Sinamantala ni Patricia ang pagkakataon at sinabi, baka mas mabuting bumalik na lang kayo. Tumingin si Ricardo sa kanya at sinabi, sige, nagbago na ako ng isip. Nagulat si Patricia at nagtanong, hindi mo ba sinabi na ihahatid mo ako pauwi? Ngumiti si Ricardo. Hindi ko naman sinabi na nagbago lang ako ng isip. Hinila ni Ricardo si Patricia papunta sa kanyang pribadong eroplano. Tumanggi siya, ngunit pinilit siyang yakapin at pinagsabihan na umupo ng tahimik. Pagkatapos, dinala niya siya sa isang villa sa Tagaytay, kung saan siya nakatira kasama si Sarah. Pinagmamasdan ni Patricia ang magandang tanawin sa paligid. Lumapit si Ricardo sa kanya at sinabi, itong lugar na ito ay itinayo para sa babaeng mahal ko. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya na nadala kita dito.
Tumingin si Patricia sa kanya, unti-unting humupa ang kanyang mga mata. Nang halos magdikit ang kanilang mga labi, bigla siyang umiwas. Gutom na ako, sabi niya. Ngumiti si Ricardo. Gagawin kong busog ka. May kaunting pag-aalinlangan si Patricia. Ipinaliwanag ni Ricardo, magluluto ako para sayo. Huminga siya ng maluwag. Nagtulungan silang magluto sa kusina at sabay silang kumain ng mainit na hapunan. Sa gabi, si Patricia ay nakaupo sa tabi ng swimming pool upang magpahinga. Maingat na dinalhan siya ni Ricardo ng tuwalya. Sinabi ni Patricia, dapat na tayong umuwi. Nang tumayo siya, hinila siya ni Ricardo pabalik. Ayaw ko pang umuwi. Ipinahayag niya, matapos umalis ng mahal ko, ikaw na ang tanging babae na nais kong yakapin. Tinanong ni Patricia, bakit ako? Sumagot si Ricardo, marahil ito ay tadhana. Nais ni Patricia na umalis, ngunit habang nag-agawan sila, pareho silang aksidenteng nahulog sa tubig. Nagsaya silang naglalaro at nangyari ang dapat mangyari. Gayunpaman, sa umaga kinabukasan, nagising si Patricia na puno ng pagsisisi sa kanyang mga ginawa. Pumasok si Ricardo sa silid at agad na nais ni Patricia na umalis. Hinarang siya ni Ricardo. Saan ka nagmamadaling umalis? Nangangatog si Patricia, dapat tayong umuwi. Sumagot si Ricardo, sobrang saya ko kagabi. Ipinahayag ni Patricia na ayaw niyang pag-usapan iyon, na hindi dapat iyon nangyari. Sumagot si Ricardo, ngunit sinadya kong gawin yon. Namangha si Patricia at tumingin sa kanya. Anong sinasabi mo? Ngumiti si Ricardo at naglabas ng isang makapal na sobre. 200,000 peso, sapat na ba? Sa galit, sinampal ni Patricia si Ricardo sa mukha. Ikaw ay isang walang hiya. Sinabi ni Ricardo na hindi siya makakabawi sa kanya. Tinanong ni Patricia kung ano ang ginawa niya upang tratuhin siya ng ganoon. Hindi sumagot si Ricardo, kundi pinakiusapan siyang magbihis at sumama sa kanya pauwi. Noong araw na yon, inimbitahan ni Ricardo si Lera, ang kanyang yumaong kapatid na babae, na kumain sa bahay. Nang magkita ang dalawang magkapatid, masaya silang nagyakapan. Nagpasalamat si Patricia sa ina ni Ricardo, ngunit sinabi ng kanyang ina, si Ricardo ang dapat pasalamatan. Biglang nakaramdam si Patricia ng pangamba. Tumingin siya kay Ricardo na maingat na inaalagaan si Lera sa hapagkainan, paminsan-minsan ay sumusulyap kay Patricia na tila nag-akit. Sa buong gabi, pinahirapan si Patricia sa isip. Nang hindi na niya kayang tiisin, nakipagtalo siya kay Ricardo. Huwag kang lumapit sa kapatid ko, babala niya. Ngumiti si Ricardo ng may pang-aasar. Wala kang karapatang mag-utos sa akin. Ikaw ay isang empleyado ko, dapat kang sumunod sa akin. Patuloy na sinaktan ni Patricia si Ricardo. Ikaw ay isang walang hiya. Ano ang ginawa ko sa iyo para tratuhin mo ako ng ganito? Ngunit hindi rin comfortable si Ricardo. Sa puntong ito, dumating si Jiro upang hanapin si Patricia. Nalaman na pagkatapos niyang hilahin si Patricia, nag-away sila sa daan pauwi. Naiwan si Patricia sa gitna ng daan. Sa kabutihang palad, nakatagpo siya ng isang mabait na driver na naghatid sa kanya pauwi. Ngunit dahil sa pagod at nabasa ng ulan, tumakas siya sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan. Sa wakas, dumating si Jiro upang sunduin siya, ngunit pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Nang tanungin ni Jiro kung bakit siya umuwi kasama si Ricardo at ganito ang nangyari, si Patricia ay nasaktan at hindi makasagot. Ang pag-aalala ni Jiro para kay Patricia ay lalong nagpagalit kay Ricardo. Pagkatapos, nag-away silang dalawa tungkol dito, na lalong nagpalala ng galit ni Ricardo kay Patricia. Gayunpaman, sa isang pag-uusap sa bahay, upang bigyan ng pribadong espasyo ang dalawa, iminungkahi ng ina ni Ricardo na magbakasyon ang buong pamilya, kasama sina Jiro, Lera, at Patricia. Ito ay nagbigay ng pagkakataon kay Ricardo na patagilid na saktan si Patricia. Habang naglalaro siya kasama si Lera, sinadyang nagdulot si Ricardo ng takot kay Patricia. Gayunpaman, hindi alam ni Lera na ang perpektong lalaking ito ay ginagamit siya upang saktan ang kanyang kapatid. Pagkatapos, nagpasimula ang dalawa ng isang laban sa paglalaro ng bola. Hamon ni Ricardo na ibato ang bola kay Patricia at agad siyang nag-rebound. Ang laro ay biglang naging isang larangan ng digmaan. Pagdating sa bahay, tinanong ni Ricardo si Patricia ng maraming bagay,
kahit na tinanong pa ang tungkol sa mga kapatid niyang lalaki. Si Patricia ay nalulumbay at sinisisi ang sarili. Isang araw, biglang natuklasan ni Patricia na siya ay buntis. Nais niyang pag-usapan ito kay Micaela, ngunit nanalangin siya sa kanyang kapatid na huwag ipaalam kay Ricardo. Ngunit sa oras na iyon, pumasok si Ricardo at nakita ang eksena na nagyakapan silang dalawa. Ang kanyang mga mata ay nagdilim, parang isang bagyo ang paparating. Ngayon ay nauunawaan na ni Patricia ang tunay na pagkatao ni Ricardo. Matapos malaman na siya ay buntis sa kanyang anak, mas pinili niyang hayaang magkamali si Ricardo tungkol sa relasyon nila ni Jiro at hindi niya isisiwalat ang tungkol sa pagbubuntis. Nais lamang niyang mabilis na matapos ang lahat ng ito at umalis kay Ricardo. Ngunit sa kasamaang palad, nakatagpo siya ng Lira, ang batang babae na kamukha ng kanyang yumaong asawa. Ngayon, walang pakundangan na dinala ni Ricardo si Lira pauwi na nagdulot ng pagkabigla sa buong pamilya. Sa hapunan, nagsimulang ipakita ni Ricardo ang espesyal na pag-aalaga kay Lira. Hindi na nakatiis si Nona at galit na itinapon ang kutsara sa mesa. Pinagsabihan siya ng ina ni Ricardo na huwag maging bastos at agad na humiling si Nona sa mga katulong na tawagin si Patricia upang kumain. Ngunit pinigilan siya ng kanyang ina na nagsabing ayaw niyang istorbohin si Patricia sa kanyang pahinga. Nang makita ang kanyang kapatid na pinagtanggol si Patricia, umungal si Ricardo at nag-utos sa mga katulong na tawagin siya agad. Sa sandaling iyon, lumitaw si Patricia sa pintuan ng silid kainan. Tinanong niya si Ricardo kung may kailangan siyang iparating. Mabilis na inimbitahan ni Nona si Patricia na umupo sa tabi niya, na nagdulot ng napaka-awkward na atmosfera sa silid. Sinubukan ng ina ni Ricardo na kalmahin ang sitwasyon. Sinimulan niyang ipakilala si Patricia kay Lira. Sinabing siya ay bahagi ng kanilang pamilya. Narinig ito ni Ricardo at hindi natuwa, sumagot siya, huwag masyadong pahalagahan siya. Si Patricia ay isa lamang sa mga katulong na inupahan ko. Nagalit ang ina ni Ricardo, huwag kang masyadong bastos. Nang makita ni Ricardo ang tensyon, agad siyang nagsalita upang pigilin ang alitan sa pagitan ng kanyang ina at kapatid. Ang buong hapunan ay naganap sa ilalim ng hindi komportableng at awkward na sitwasyon. Si Lira, na may mabait na anyo, ay nakapansin din ng kakaibang sitwasyon sa pagitan ni Ricardo at Patricia. Nang umuwi na sila, sinadyang nagdagdag si Lira ng langis sa apoy na nagsabing, mukhang gusto ng kapatid mo si Patricia. Dapat mong bantayan ang iyong asal sa kanya. Pagkarinig ni Ricardo, ang kanyang mukha ay nagdilim. Nais niyang ihatid si Lira pauwi, ngunit sa kaibuturan, siya ay sabik na naghihintay ng isang magandang palabas. Sa sandaling pumasok si Patricia sa silid tulugan, natuklasan niyang naroon na si Ricardo. Pinasok niya siya at itinulak siya sa kama, pagkatapos ay sinimulang pagtawanan. Sino sa tingin mo ang sarili mo? Akala mo ba mahal kita? Nakiusap si Patricia kay Ricardo na hayaang umalis siya. Tumingin si Ricardo kay Patricia na may komplikadong tingin, hindi makapagsalita. Binalaan niya siya na huwag makipag-ugnayan sa ibang mga lalaki. Binigyang diin niya na wala siyang selos, kundi nagagalit lamang siya. Pagkatapos, umalis siya ng galit, iniwan si Patricia na nag-iisa sa luha. Gayunpaman, kinabukasan, nagbayad si Ricardo para sa kanyang mga brutal na kilos. Sa umaga, naamoy niya ang amoy ng pagkain at agad na nakaramdam ng pagkasuka at nagsimula siyang sumuka ng walang humpay. Natakot ang buong pamilya sa kanya. Ang kakaiba, bigla siyang nahilig sa maasim na pagkain. Ang mga katulong ay nagulat at ikinuwento ito sa lahat. Sinabi ni Nona na hindi kumakain ng maasim ang kanyang kapatid. Ang mga katulong ay nagbunyag na siya ay madalas na sumusuka sa mga nakaraang araw. Sa kanilang bayan, tanging mga babae lamang ang nagbubuntis ang may ganitong mga sintomas. Agad na tumanggi ang ina ni Ricardo na nagsasabing hindi siya babae, kaya huwag magbiro. Ang mga katulong ay nahihiyang nagsabi na kung ang mga lalaki ay nakakaranas ng ganitong sitwasyon, maaaring sila ay nagbubuntis para sa kanilang asawa. Nang marinig ito ni Patricia, siya ay nainip. Si Nona, natatakot na magkamali ang kanyang kapatid, ay nagmadaling ipaliwanag na hindi gagalaw ang kanyang kapatid sa ibang babae. Ngunit hindi niya alam na sa tiyan ni Patricia ay nagdadala siya ng anak ni Ricardo.
Pagkatapos, nang makita si Ricardo na nahihirapan sa pagdudual, sa simula ay nagpakita siya ng pagkainis, ngunit kalaunan ay humingi siya ng tulong sa kanya na patagilid. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon sila ng mapayapang sandali sa tabi ng isa't isa. Ngunit hindi nagbago si Ricardo at muling nagsimula ng pakikipag-date kay Lera. Nakaramdam si Lera na ito na ang kanyang pagkakataon, kaya't sinimulan niyang planuhin ang kanyang mga hakbang laban kay Patricia. Nang makita niyang namimili si Patricia sa supermarket kasama ang ina ni Ricardo, sinadyang binanggit ni Lera ang tungkol dito sa harap ni Ricardo at nagkunwaring humahanga sa kanilang pagmamahalan. Sa kasamaang palad, pagdating ni Ricardo sa bahay, nakita niyang hawak ni Jiro ang kamay ni Patricia. Nalaman na noong araw na yon, nadiskubre ni Nona ang lihim na relasyon nina Micaela at Rocco, ang matalik na kaibigan ni Ricardo. Dahil dito, nagkaroon ng malaking alitan sina Nona at Micaela. Ayaw makinig ni Ricardo sa anumang paliwanag, nag-away na naman sila ni Patricia, at nagkaroon ng malamig na digmaan sa loob ng ilang araw. Ngayon, si Lisa ay nagmakaawa na kumain ng cake na ginawa ng ina ni Ricardo, kaya't dinala niya ang babae na ito pauwi. Si Lera ay nagpakitang gila sa ina ni Ricardo, ngunit labis na naiinis si Nona. Nagsimula siyang magmukhang nagtatampo. Agad na niyakap ni Ricardo ang kanyang kapatid, at pagkatapos ay humiling na humingi ng tawad si Nona kay Lera. Tumanggi si Nona ng matigas. Nang biglang tumayo si Nona, agad na tumayo si Patricia upang ipagtanggol ang kanyang kapatid. Umiyak si Nona habang niyayakap si Patricia. Nagalit ang ina ni Ricardo at sumigaw, "Mga bata ba kayo at nag-aaway ng ganyan?" Ang pagdating ni Lera ay nagdulot ng malalim na hidwaan sa pamilya ni Ricardo. Pagkatapos, agad niyang dinala si Lera pauwi. Nais ni Lera na samantalahin ang pagkakataong ito upang manipulahin si Ricardo, ngunit tumanggap siya ng tawag mula sa kanyang kapatid. Ang kasintahan ni Nona na nasa ibang bansa ay malapit nang umuwi, at nais nilang magbigay ng sorpresa sa pamilya sa araw ng kanilang kasal. Ngayon, oras na para kay Patricia na umalis sa pamilya ni Ricardo. Noong araw na yon, namili si Patricia kasama ang kanyang magiging biyenan at ang mag-asawa ni Nona para sa mga singsing na pangkasal. Nang makita ang kanilang saya, labis na naantig si Patricia. Hinabol siya ni Ricardo at iminungkahi na magpakasal sila sa isang pekeng kasal upang pilitin si Ricardo na magsisi, ngunit tumanggi si Patricia. Sabi niya na hindi siya mahal ni Ricardo. Maingat na pinunasan ni Ricardo ang mga luha ni Patricia, inaliw siya, at niyakap siya. Ngunit nahuli ito ni Lera sa kanyang kamera. Ipinadala niya ang video kay Ricardo na nagpalala sa hidwaan sa pagitan nilang dalawa. Nang umuwi si Patricia, biglang lumapit si Ricardo at hinila siya. Sinubukan niyang kumawala, ngunit mahigpit siyang niyakap ni Ricardo mula sa likuran. Sa tabi niya, "Napakamahinhin mo, pero sa tabi ko, napakahirap mo namang makisama," bulong niya, puno ng hinanakit. Pagkatapos, pinilit niyang halikan si Patricia. Gumamit siya ng lahat ng lakas upang itulak siya palayo at tumakbo. Pareho silang nalulumbay sa labis na sakit. Ngayon, dinala ni Ricardo si Lera sa labas para kumain, ngunit nakita niya ang isang pamilyar na mukha, ang kanyang surgeon sa plastic surgery. Natakot siya at naghanap ng dahilan upang pumasok sa banyo. Gayunpaman, ang taong nakipagtagpo sa kanya ay kaibigan ni Patricia. Lumapit siya upang bumati. Akala ni Ricardo ay kasama niya si Patricia, ngunit nang malaman niyang kasama niya si Lera, lumabas ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Pagkatapos, ipinakilala niya ang kanyang kaibigan bilang sikat na surgeon sa plastic surgery. Narinig ni Lisa ang lahat at labis na nag-alala. Sa kabutihang palad, umalis ang dalawa sa restaurant. Dito lamang naglakas loob si Lisa na lumabas. Ngunit sa malapit, nakatagpo pa siya ng dalawang dating kaibigan. Nagtago siya sa sulok at hindi makalabas. Narinig niya ang mga ito na nag-uusap tungkol sa kanyang nakaraang tagumpay. Upang hindi mabunyag ang kanyang lihim, lumapit siya upang takutin ang kanyang kaibigan. Nagkaroon ng alitan at habang tumatakbo ang kanyang kaibigan, nagkaroon ito ng aksidente at namatay. Sa pagkakataong ito, nagpakita siya ng ngiti ng tagumpay na parang naalis ang isang tinik sa kanyang mata. Nagtungo si Patricia kasama si Kim at ang kanyang kapatid na babae upang pumili ng wedding dress.
Nang subukan ng kanyang kapatid, biglang lumitaw ang dating kasintahan ni Patricia. Agad siyang niyakap ni Ricardo at sinabihan ang lalaki na huwag nang sumunod kay Patricia. Ngunit hindi ito nagpakita ng interes at sinimulang sisihin si Patricia kung bakit hindi siya sumasagot sa kanyang mga tawag at mensahe. Sinabi ng dating kasintahan ni Patricia na umaasa siyang maibalik ang kanilang relasyon. Tumugon si Ricardo na dahil siya ang kasintahan ni Patricia ngayon, niyakap niya siya ng mahigpit at sinabi na malapit na silang magpakasal. Pagdating sa bahay, pumasok si Ricardo sa silid ni Patricia at hinila siya. Sinabi niyang hindi pa siya nagpapasalamat sa kanya. Upang saktan siya, sinabi ni Patricia na siya ang dapat humingi ng tawad. Dumating ang kanyang dating kasintahan upang makipag-ayos, ngunit itinaboy siya ni Ricardo. Pagkatapos, itinutulak siya ni Patricia palayo. Sa galit, ginamit ni Ricardo ang kanyang mga labi kay Patricia. Ang halik na ito ay tila hindi katulad ng dati, nagbago ang tingin ni Ricardo sa kanya. Pagkatapos, sinabi niya na handa siyang tanggapin ang anumang paghingi ng tawad mula sa kanya at nag-atubiling umalis. Sa puntong ito, biglang nagising si Patricia. Agad niyang nilok ang pinto at hindi sinasadyang humawak sa kanyang mga labi. Si Ricardo naman ay nahuhulog sa alaala ng kanilang nakaraan, nagpakita ng ngiti. Ngunit nang maalala ang mga eksena kung siya ay kasama ng iba, nawala ang kanyang ngiti. Sa kanilang pag-uusap, hindi sinasadyang nabanggit si Lera. Narinig ng sekretarya ang paghanga sa kagandahan ni Lisa, at agad na sinabi ng kaibigan ni Patricia na hindi niya alam kung ilang beses na itong sumailalim sa operasyon. Ang sekretarya na palaging humahanga kay Ricardo ay nagpasya na ilantad ang tunay na pagkatao ni Lera. Pumunta siya sa klinik ng plastic surgery at lihim na kinuha ang medical record ni Lera. Pagkatapos, sinimulan niyang takutin si Lera na umalis kay Ricardo, ngunit sa gitna ng kanilang alitan, hindi sinasadyang nahulog siya. Nang dumating si Patricia upang hanapin si Nona, nakita niyang natatakot si Lera at agad na tumawag ng tulong. Mabilis na nag-imbestiga ang mga pulis at sinabi nilang malapit na nilang matukoy kung ito ay aksidente o pagpapakamatay. Nangako si Ricardo na makikipagtulungan siya sa kanila, na nagdulot ng labis na pag-aalala kay Lera na nasa tabi. Pagkatapos, dinala nila si Patricia. Nakita ni Patricia si Lera at nakaramdam ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Alam ni Ricardo na natakot si Patricia noong nakaraang gabi, kaya't mas maingat ang kanyang pakikipag-usap sa kanya. Ngunit sa daan pa uwi, muling nagpasiklab si Lera, sinadyang hinawakan ang kamay ni Ricardo at nagkunwaring malambing. Agad na tumingin si Ricardo kay Patricia na nakaupo sa likuran, kaya't binitiwan niya ang kamay ni Lera. Medyo naiinis si Lera, ngunit patuloy pa rin sa kanyang palabas. Napilitan si Ricardo na makipagtulungan, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling nakatuon kay Patricia. Sa wakas, dumating sila sa bahay ni Lisa. Ngunit hindi siya makaalis at sinabing pagod na pagod siya. Wala nang ibang magagawa si Lera kundi halikan si Ricardo bilang pamamaalam na nagdulot ng hindi komportableng sitwasyon para kay Patricia at Ricardo. Pagkatapos, hiniling pa niyang halikan siya. Wala nang ibang magagawa si Ricardo kundi sumunod. Naghintay si Ricardo na umalis si Lera bago biglang huminto ng sasakyan at sinabi, "Umupo ka sa harap." Hindi pinansin ni Patricia ang sinabi niya. Nang makita ni Ricardo na bababa siya, agad siyang umakyat sa harap, ngunit binuksan ni Ricardo ang likurang bintana at humiga. Tinanong ni Patricia kung ano ang gusto niyang gawin at sumagot siya na gusto niyang magpahinga. Tumingin si Patricia sa kanya na may kawalang magawa. Gusto niyang umalis, ngunit hindi siya mapakali, kaya't naupo na lang siya sa tabi. Si Ricardo ay lihim na tumingin kay Patricia at pagkatapos ay nagpasya na matulog. Sa gayon, nagkaroon ng tahimik na gabi ang dalawa sa loob ng sasakyan. Kinabukasan, nang magising si Ricardo at makita si Patricia na mahimbing na natutulog, hindi niya napigilang dahan-dahang humipo sa kanyang buhok. Nang magising si Patricia, agad na nagkunwari si Ricardo na natutulog. Tinawag siya ni Patricia na bumangon at sinabi niyang dapat na silang umuwi. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita ni Ricardo na may mga tao na nananalangin, kaya't hinila niya si Patricia papunta roon. Sa hindi inaasahan, siya ay nananalangin para sa kanyang sekretarya. Nagulat si Patricia kay Ricardo, hindi niya akalain na mayroon siyang ganitong panig.
Ngunit sinabi ni Ricardo na ang mga mabubuting tao ay kanyang tutulungan, ngunit ang mga hindi mabuti ay hindi niya patatawarin. Tumawag ang kapatid na babae ni Ricardo, at nang marinig niyang may nangyaring masama kay Patricia, agad siyang nagpanik at umuwi. Sinimulan niyang hanapin si Patricia sa lahat ng dako, at nang makita siya, agad siyang dinala sa ospital. Medyo nag-aalala si Patricia, iniisip na baka alam na ni Ricardo ang tungkol sa kanyang pagbubuntis, kaya tinanong niya ito kung bakit siya dinala sa ospital. Sa puntong iyon, dumating ang kanyang kapatid na babae, at nagtataka si Patricia kung ano ang nangyayari. Nang makita ni Ricardo ang ekspresyon ni Patricia, nalaman niyang naloko siya ng kanyang kapatid, kaya't medyo nahihiya siyang tumingin kay Patricia at sinabi, "Huwag nang ulitin yan, hindi ito nakakatuwa." Naupo si Ricardo mag-isa sa malaking sala. Ang malambot na dilaw na ilaw ay hindi sapat upang mawala ang dilim na bumabalot sa kanyang kaluluwa. Ang mga alaala ng pag-aalala at pag-aalaga na ibinigay niya kay Patricia sa mga nakaraang araw ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan, na nagdudulot sa kanya ng labis na sakit na tanggapin ang katotohanan na siya ay umiibig sa kanya. Sinubukan niyang itanggi ang damdaming ito, sinasabi sa sarili na lahat ay dahil lamang sa awa, pagkabahala, o simpleng kalungkutan matapos ang mga nawalang pagkakataon. Sa puntong ito, pumasok si Patricia sa sala. Ang kanyang mga mata ay mahinahon ngunit may taglay na malalim na kalungkutan. Agad na nagpakita si Ricardo ng pagkainis, sinusubukang itago ang kanyang pagkalito at pagkabahala. "Bakit ka nandito?" tanong niya na may galit. "Gusto ko lang na huwag kang magalit kay Nona," mahinahon na sagot ni Patricia. "Alam kong nais lamang niyang subukin ang iyong puso, gusto niyang makita kung talagang nagmamalasakit ka sa kanya." Ngumiti si Ricardo na may pang-aasar. "Ibig bang sabihin, ang panlilinlang ng kapatid ko sa akin ay dahil sa'yo?" Agad na umiling si Patricia, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. "Wala akong kaalaman tungkol dito. Nandito ako para sana ay hindi ka na magalit sa kanya. Nag-aalala lamang siya para sa'yo." Tumayo si Ricardo ng bigla, ang kanyang mga mata ay malamig na nakatingin kay Patricia. "Huwag mong isipin na bumalik ako ng mabilis dahil sa'yo. Isa ka lamang katulong, huwag kang magka-illusion." Pagkatapos ay malamig siyang umalis, iniiwan si Patricia na nag-iisa sa sala, nalulumbay at nagdadalamhati. Samantala, si Lera ay labis na nagalit at nag-aalala. Hindi niya akalain na ang kanyang mga aksyon ay nagdulot ng pagdududa kay Nona. Sa hindi inaasahan, nakita ni Nona ang mga dokumento ng plastic surgery sa drawer ng sekretarya na si Kim, at nagduda siya na ang biglaang pag-alis ng sekretarya ay may kaugnayan dito. Nagpasya si Nona na makipagpunyagi kasama ang kanyang matalik na kaibigan upang kumpirmahin kung ang babae sa mga dokumento ay si Lera. Ngunit hindi maaring ibulgar ng doktor ng plastic surgery ang impormasyon ng kanilang mga kliyente. Napilitan si Nona na makipagtulungan sa pulisya, ipinaliwanag ang kanyang mga pagdududa at umaasang makakapag-imbestiga sila sa katotohanan. Nagsimulang magbigay ng pressure si Lera kay Ricardo, humihiling na magpakasal sila agad. Gusto niyang makuha ang opisyal na katayuan at siguraduhin na ang kanyang mga lihim ay hindi mabubunyad. Banta pa niya na aalis siya kay Ricardo at babalik sa Amerika kung patuloy siyang magdadalawang isip. Noong gabing iyon, nag-iisip si Ricardo at hindi makatulog. Nakaramdam siya ng pagkabagot at pagkapagod. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin o kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Habang nag-init ng kape, aksidenteng dumaan si Patricia. Nakita niyang nasunog si Ricardo. Bagamat nais niyang umalis ng tahimik, nagpasya siyang bumalik. "Okay ka lang ba?" tanong niya na puno ng pag-aalala. Hindi sumagot si Ricardo, tahimik na pinapanood si Patricia na naglalagay ng yelo sa kanyang paso. Hindi maalis ng kanyang mga mata ang pagtingin kay Patricia, at napagtanto niyang kahit gaano pa man siya magtago, patuloy pa rin ang kanyang pag-aalala para sa kanya. "Siguradong okay na ito," sabi ni Patricia. Umungol si Ricardo na puno ng kayabangan, ngunit sa kanyang puso, siya ay nakaramdam ng init. Bagamat hindi nila tinatanggap ang kanilang damdamin sa isa't isa, hindi nila maiiwasang mag-alaga sa isa't isa. Nang maghanda na si Patricia na umalis, sabay silang tumawag sa isa't isa, ngunit hindi nila maipahayag ang kanilang sasabihin. Sa wakas, sinabi ni Patricia, "Bukas na ang kasal ng kapatid mo. Magpahinga ka na."
Nag-atubili siya sandali, at pagkatapos ay nagpaalala, malapit na ring matapos ang kontrata natin. Maaaring matapos na rin ang aking misyon. Ang paalala ni Patricia ay nagdulot ng isang hindi mapigilang damdamin kay Ricardo, ngunit hindi siya nagsalita, pinabayaan si Patricia na tahimik na umalis. Ang pagsisimula ng masayang kasal ng kanyang kapatid ay nagdulot ng katapusan sa komplikadong relasyon ng kanyang kapatid na lalaki. Kinabukasan, sa kasal ni Nona, si Ricardo ay nakatayo sa entablado bilang best man. Tiningnan niya si Patricia, na itinalaga bilang bridesmaid, habang papalapit ito sa kanya. Hindi maikubli ng kanyang mga mata ang pag-ibig at paghanga. Nagkatitigan sila na nagdulot ng paghanga mula sa mga tao sa paligid. Hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Patricia, sinubukan niyang hilahin ito, ngunit mahigpit itong hinawakan ni Ricardo, na nagdulot ng galit kay Lisa na nakaupo sa ibaba. Pagkatapos, isa-isa nang lumabas ang iba pang mga pares ng best man at bridesmaid, na lumikha ng isang romantikong at masayang tanawin. Sa wakas, dumating na si Nona. Nang isuot ng groom ang singsing sa kanya, hinila niya ito palapit at tumingin kay Patricia. Nagngitian silang dalawa at biglang tumayo si Nona, na nagdulot ng gulat at emosyon sa lahat. Ito ang sorpresa na inihanda nila para sa lahat. Lahat ay naantig at napaiyak, maliban kay Lyra na labis na nagalit. Tumitig siya kay Ricardo at Patricia, at sa galit ay pumasok siya sa banyo. Pumasok din si Patricia at ang kanyang matalik na kaibigan sa banyo, at aksidenteng narinig ni Lyra ang kanilang pag-uusap. Nalaman ni Lyra na si Patricia ay buntis sa anak ni Ricardo. Labing-labing nagalit si Lyra. Pumunta siya kay Ricardo at niyayakap siya ng mahigpit, nagtatanong, mahal mo pa ba ako? Nakita ni Patricia ang eksenang ito, at ang kanyang puso ay parang naputol. Agad siyang umalis. Sinundan siya ni Nona at nagtanong, mahal mo na ba si Ricardo? Nanatiling matatag si Patricia sa kanyang pagtanggi, ngunit nakita ni Nona ang tunay na nararamdaman ng kanyang kapatid. Pinaalalahanan niya si Patricia na dapat niyang ipaglaban si Ricardo, at ibunyag na siya ay buntis sa kanyang anak. Labing-labing nagulat si Patricia. Tumingin siya kay Nona at alam niyang hindi na niya maitatago ang katotohanan. Kinailangan niyang aminin ang lahat kay Nona. Nais ni Nona na pag-usapan ito kay Ricardo, ngunit sinubukan ni Patricia na pigilan siya. Sa pagkakataong iyon, may tumawag sa kanila upang kumuha ng mga larawan. Mischievously, hinila ni Nona si Patricia upang tumayo sa tabi ni Ricardo, na nagdulot ng galit kay Lisa. Napatawa rin ang dalawang kapatid na lalaki sa matapang na kilos ng kanilang kapatid na babae. Sa wakas, natapos ang kasal ng masaya. Ngunit sa gabing iyon, pumunta si Patricia kay Ricardo at sinabi na alis siya pagkatapos ng 7 araw. Hindi na niya kailangan ang pera o bahay mula sa kontrata. Tinanong ni Ricardo, sigurado ka bang wala kang kailangan? Sumagot si Patricia, nasabi ko na ang lahat ng nais kong sabihin. Umikot si Ricardo, sinusubukang itago ang mga luha na handang pumatak. Nang humarap si Patricia upang umalis, tinawag siya ni Ricardo. Nagkatitigan silang dalawa, ngunit sa huli, walang isa sa kanila ang nakapagsalita. Naghintay hanggang kinabukasan, nang magplano si Nona para sa buong pamilya na mag-honeymoon, tumanggi si Patricia at sinabi na alis na siya. Lahat ay labis na nagulat. Tumingin si Ricardo at nagtanong, may nais ka bang sabihin? Malupit na sumagot si Ricardo, wala akong sasabihin. Ngunit si Jiro ay umusad at nagsalita. Sinabi niyang may mahalagang balita siyang nais ipahayag. Lahat ay nag-alala at tumingin kay Jiro, hindi alam kung ano ang kanyang sasabihin. Kasal na ako, sabi ni Jiro, ang kanyang mga mata ay puno ng kaligayahan. Sa hindi inaasahan, si Jiro at Micaela ay lihim na nagparehistro ng kasal. Hinawakan ni Jiro ang kamay ni Micaela at ipinakilala siya sa lahat. Ang buong pamilya ay nagulat, lalo na ang ina ni Ricardo. Nagalit siya at sinabi, nauna na kitang pinagsabihan. Sumagot si Jiro, may sarili akong isip. Sana huwag kayong magalit. Tumingin si Ricardo at Patricia sa isa't isa, puno ng magkahalong damdamin. Ngunit hindi matanggap ni Patricia ang pangyayaring ito. Nagalit siya at tumakbo palabas. Sa tulong ng kanyang matalik na kaibigan, sa wakas ay tinanggap niya ang katotohanan. Pagkatapos, habang wala si Ricardo sa bahay, nagpaalam siya sa lahat at nagpasya ng umalis.
Hindi matanggap ni Ricardo ang pag-alis ni Patricia. Alam niyang mahal na niya ito, ngunit huli na para siya ay pigilin. Noong araw na yon, dinala ni Ricardo si Patricia sa paliparan. Ngunit habang nasa banyo si Patricia, biglang lumitaw si Lera at kinidnap siya. Nang umalis sila sa paliparan, aksidenteng nakita ni Jiro at agad na humabol. Si Ricardo naman ay nasa daan papuntang paliparan dahil natanggap niya ang tawag mula kay Nona na nagsabing nakumpirma ng pulisya na si Lera ang pumatay sa sekretarya na si Kim. Sinubukan ni Patricia na makatakas mula kay Lera. Siya ay nagwawala at sumisigaw, umaasang may makakarinig at tutulong sa kanya. Ngunit hindi niya alam na si Ricardo ay naguguluhan din sa kanyang mga damdamin. Hindi niya maikakaila na ang kanyang puso ay tumibok para kay Patricia, ngunit ang pag-amin ng pag-ibig na iyon ay katumbas ng paglabag sa kanyang pangako kay Sarah, ang yumaong asawa. Nakaramdam siya ng pagkakasala, pagkalito at pagkaligaw. Ang pag-ibig at puot, ang nakaraan at kasalukuyan, lahat ay naguguluhan sa kanya na nagdudulot sa kanya ng pagdududa kung ano ang dapat gawin. Ang lalaking dati ay malakas, malamig, at laging may kontrol ay ngayon naging mahina at naliligaw sa harap ng mga bagong damdamin na hindi niya maunawaan. Hindi niya alam kung paano haharapin si Patricia, ang kanyang pamilya, at higit sa lahat, ang kanyang sarili. Nagsimula si Ricardo na lihim na alagaan si Patricia, ngunit sinubukan niyang itago ito sa pamamagitan ng malamig at walang pakialam na mukha. Nag-aalala siya para sa kalusugan nito, para sa sanggol sa kanyang sinapupunan, ngunit hindi siya makapagpahayag. Nakatayo lamang siya mula sa malayo, pinapanood ang bawat galaw at ngiti ni Patricia, at sinisisi ang sarili sa pagiging mahina. Noong gabing iyon, habang nag-iisa si Ricardo sa kanyang study, narinig niya ang mga hakbang na mahinahon. Pumasok si Patricia, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi ka ba natutulog? Tanong niya, ang boses ay puno ng malasakit. Nagtataka si Ricardo, sinisikap na panatilihin ang distansya. Bakit ka nandito? Nag-atubili si Patricia sandali at sinabi, nakita kong hindi ka masaya, kaya't nais kong malaman kung may kailangan ka. Tumingin si Ricardo sa mga mata ni Patricia, nakita niya ang katapatan, pag-aalala, at kaunting pagkabigo. Naramdaman niyang parang natutunaw ang kanyang puso, ngunit ang kanyang isipan ay pumipigil sa kanya na lumapit. Wala akong kailangan, malamig na sagot niya. Bumalik ka na sa iyong kwarto. Tahimik na umalis si Patricia, iniiwan si Ricardo na nag-iisa sa kanyang mga pagdaramdam at pagsisisi. Alam niyang nasaktan niya ito, ngunit hindi niya alam kung paano ayusin ang lahat. Kinabukasan, nagpasya si Ricardo na baguhin ang kanyang estratehiya. Hindi na siya makakapagpatuloy sa pagtaka sa kanyang mga damdamin, kailangan niyang harapin ang mga ito at hanapin ang solusyon. Nagdesisyon siyang kausapin si Patricia at ipaliwanag ang lahat. Pumunta siya sa pintuan ng kwarto ni Patricia, huminga ng malalim at kumatok. Ngunit sa halip na si Patricia, si Nona at Micaela ang nagbukas ng pinto. Pareho silang tumingin sa kanya na may mapanukso at puno ng kahulugan. Kamusta? Sabi ni Nona na may pang-asar. Bakit ka nandito para kay Patricia? Naguguluhan si Ricardo. Gusto ko lang sanang makipag-usap sa kanya ng kaunti. Nagtatawanan si Micaela. Kailangan mong maghintay. Abala si Patricia. Hindi naiintindihan ni Ricardo kung ano ang nangyayari, alam niyang pinagtatawanan siya. Naramdaman niyang nagalit at nahihiya, ngunit hindi siya makagawa ng anuman. Noong gabing iyon, nagpasya si Ricardo na kumilos. Alam niyang kung patuloy siyang tatakas, mawawala si Patricia sa kanya magpakailanman. Pumunta siya sa pintuan ng kwarto niya at naghintay. Nang lumabas si Patricia mula sa kwarto, agad siyang niyakap ni Ricardo, ang boses ay puno ng pag-iyak. Huwag mo akong gawing katatawanan. Pakiusap. Nagulat si Patricia at tumingin kay Ricardo, hindi na intindihan kung ano ang nangyayari. Anong ginagawa mo? Tanong niya, ang boses ay puno ng pagkalito. Tinataka ni Ricardo ang kanyang mga braso, ang boses ay puno ng sakit, parang pinaparusahan mo ako, di ba? Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako. Itinulak ni Patricia si Ricardo, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Bakit hindi mo ako minahal noon? Bakit mo ako ginamot ng ganito? Pagkatapos ay umiyak si Patricia ng malakas.
Nais ni Ricardo na punasan ang kanyang mga luha, ngunit itinulak siya ni Patricia. Nilingon ni Patricia ang kanyang likuran upang umalis, ngunit muling yakap siya ni Ricardo mula sa likuran. Hindi kita iiwan at ang anak mo, bulong niya, ang boses ay puno ng pagsisisi. Galit na tiningnan ni Patricia si Ricardo. Mahirap bang magsabi ng mahal kita? Tahimik si Ricardo, hindi makasagot. Itinulak siya ni Patricia at pumasok sa kwarto, sinara ang pinto. Hindi nagbigay si Ricardo, umakyat siya sa kama at sinabi, nandito ako sa kwarto mo. Nawalan ng salita si Patricia. Lumabas ka ngayon din. Pinaikot ni Ricardo ang kanyang kamay sa kama at sinabi, halika na, humiga ka sa tabi ko. Galit na sumagot si Patricia, lilipat ako sa ibang kwarto. Agad na tumakbo si Ricardo upang pigilan si Patricia. Huwag kang umalis. Pakiusap. Itinulak siya ni Patricia, kaya't itinaas ni Ricardo ang kanyang mga kamay bilang tanda ng pagsuko. Sige, ano man ang gusto mo, gagawin ko. Basta't patawarin mo ako. Malupit na sumagot si Patricia, kaya't lumabas ka na. Malungkot na umalis si Ricardo mula sa kwarto. Hindi niya akalain na ang paghingi ng tawad at pag-amin ng pag-ibig ay magiging ganito kahirap. Ngunit tila ang kapalaran ay nais pa ring magpatawa kay Ricardo. Paglabas niya mula sa kwarto ni Patricia, biglang umulan ng malakas. Walang dala si Ricardo na jacket, kaya't siya ay nanginginig sa harap ng pintuan ni Patricia, basang-basa mula ulo hanggang paa. Ayaw niyang guluhin si Patricia, ngunit ayaw din niyang umalis. Nais niyang maging malapit sa kanya, protektahan siya, at ipakita sa kanya na talagang mahal siya. Kinabukasan, nagising si Ricardo na may mataas na lagnat. Nakatihaya siya sa kama, hindi makagalaw o makagawa ng kahit ano. Ngunit hindi nagpatinag sina Nona at Micaela. Determinado silang parusahan si Ricardo at pilitin siyang aminin ang kanyang nararamdaman para kay Patricia. Pati ang ina ni Ricardo ay nakisali sa plano. Pumunta siya sa tabi ng kama ng kanyang anak, mahinahong inaalagaan siya, ngunit hindi niya nakalimutan ang mga pagkakamali ng nakaraan. Noong hapon na yon, bumisita si Patricia kay Ricardo. Akala niya ay nag-aalala siya para sa kanya, ngunit hindi niya alam na nagpunta si Patricia upang ipahayag ang isang nakakagulat na balita. Gusto ni Ginoong Ricardo na ipahayag ang magandang balita sa lahat ngayong gabi, sabi niya, ang boses ay puno ng kawalang emosyon. Sa tingin ko, dapat mong malaman. Nang marinig ito, parang bumagsak ang puso ni Ricardo. Naramdaman niyang nawawalan siya ng pag-asa at kapangyarihan. Alam niyang nawala na si Patricia sa kanya magpakailanman. Tumingin si Patricia kay Ricardo na may komplikadong ekspresyon at tahimik siyang umalis. Sa gabi, ang lahat ay nagtipon sa sala. Lumabas si Patricia kasama si Ginoong Ricardo, magkahawak ang kamay, puno ng ngiti at kaligayahan. Naupo si Ricardo mag-isa sa sulok ng silid, pinapanood si Patricia na puno ng sakit. Hindi siya makapaniwala na ikakasal siya sa ibang tao. Ang lahat ng miyembro ng pamilya ay bumabati kay Patricia at Ginoong Ricardo. Hindi nila alam na si Ricardo ay dumaranas ng isang impyerno. Tinignan ni Nona at Micaela si Ricardo na may mapanukso at masayang tingin, nais nilang makita kung ano ang kanyang gagawin. Nang handa na si Patricia at Ginoong Ricardo na putulin ang cake, hindi na nakatiis si Ricardo. Tumakbo siya upang hadlangan sila. Ang boses ay puno ng sakit, huwag. Pakiusap, huwag gawin yan. Tahimik na tumingin ang lahat sa silid kay Ricardo. Alam nilang dumating na ang mahalagang sandali. Tumingin si Ricardo kay Patricia, ang mga mata ay puno ng pagsisisi at pag-ibig. Lumuhod siya sa harap niya at sinabi, Patricia, pakiusap, patawarin mo ako. Dati, ako'y bulag sa galit, hindi ko nakita na mahal na kita mula pa noon. Mahal kita higit sa anumang bagay sa mundong ito. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan ang aking pag-ibig. Nang marinig ito, naluha si Patricia. Ang kanyang mga luha ay dumaloy sa kanyang magandang mukha. Hawak ni Ricardo ang kamay ni Patricia at sinabi, mahal kita, Patricia. Mahal na mahal kita. Sumabog ang silid sa mga palakpakan at sigawan. Nagyakapan sina Nona at Micaela, matagumpay silang nakatulong kay Ricardo na aminin ang kanyang nararamdaman. Lumuhod si Patricia at niyakap si Ricardo, ang boses ay puno ng damdamin, mahal din kita, Ricardo. Mahal na mahal din kita.
Nagpalitan sila ng isang mainit at puno ng pag-ibig na halik. Sa wakas, matapos ang lahat ng paghihirap at pagsubok, natagpuan nila ang tunay na kaligayahan. Pagkatapos ng gabing iyon, ang buhay ni Ricardo at Patricia ay ganap na nagbago. Nagpakasal sila at sabay na nagtayo ng isang masayang pamilya. Si Ricardo ay naging isang mahusay na asawa at ama. Mahal na mahal niya si Patricia at laging inuuna ang pamilya. Si Patricia naman ay tumugon sa pag-ibig ni Ricardo ng buong puso. Patawad niya sa mga pagkakamali ng nakaraan at sabay nilang itinayo ang isang maliwanag na hinaharap. Ang kwento ni Ricardo at Patricia ay isang patunay na ang pag-ibig ay maaaring magpagaling ng anumang sugat, ang pagpapatawad ay maaaring mag-ayos ng anumang pagkakamali, at ang kaligayahan ay maaaring matagpuan, kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Kailangan lamang nating magkaroon ng sapat na tapang upang harapin ang katotohanan at tanggapin ang pag-ibig, sa gayon, makakaya nating lampasan ang lahat ng pagsubok at matutunan ang tunay na kaligayahan.